Treasure hunting weekend mga katiyets. Kami ngayon ay narito sa bundok kasi meron daw mga maraming pumuntang treasure hunters dito. At katunayan yan ay maraming mga test dig na nakikita ko, pero ang liliit lang ng mga test dig na to. Maliit ang circumference ng hukay. Ito ang totoo niyan mga katiads, kapag mag-test dig kayo ay wag yung 1 by 1 meter or 1 by 1.5 by 1.5 meter. Kahit nga 2 meters, 2 by 2 meters na test dig ay medyo maliit pa rin yan. So kagaya nito, 1 by 1 meter lang, malabo, maliit na porsyento na matamaan yung item. Kasi ang detection ay hindi talaga yan direkta na sentrong-sentro. Kasi ang aura ng gold ay dumadaan yan sa mga bitak ng lupa. Kaya kung yung ibabaw ng item ay tinabunan ng mga, sabihin natin, charcoal or carbon or uling, hindi makakalusot ang ano niyan, ang aura of gold. Ang aura of gold ay dadaan siya sa gilid, sa mga bitak, kaya hindi accurate yung detection na kapag nasentro, doon sa sentro ang hukayin. Kasi yung tinatawag natin na aura of gold ay lumalabas siya sa mga bitak, sa malambot na lupa, at kapag naharangan yung item ng sinabi ko na kanina, mga uling, carbon, charcoal, ay medyo maghanap yung aura of gold ng malulusutan na mga bitak-bitak sa lupa. Kaya ano nga bang sukat ng magandang test dig? Well, para sa akin, umpisa kayo ng 3 by 3 meters to 4 by 4. Ayan, parang kwarto na yan, di ba? Pero yan talaga ang maganda. Ngayon, sabi sa akin ng isang nagtatrabaho sa JICA ng recovery, itong kumpanya ng Hapon na nag-recover ng mga gold. Kapag sila ay mag-test dig daw, kapag sila ay maghukay, kasi meron silang mga ekwipo, gumagamit sila ng backhoe at bulldozer. Well, 10 by 10 meters daw. Ganun kalaki ang ano nila, ang ini-excavate. Malaki talaga, malawak. Kasi nga, kahit mga eksperto yung mga Hapon, may dalang mapa, may dalang kagamitan, yun din ang paliwanag sa kanya na ang aura of gold ay lumilihis siya. Hindi talaga sentro. Kasi may mga itinabon yan sa ibabaw ng kayamanan, ng ibinaon. May itinabon ng mga charcoal yan or carbon. Pang ano yan, pangbawas sa detection ang purpose ng charcoal. Parang protection para hindi ma-detect yung item. Kaya kapag may mga charcoal carbon ay lumilihis ang aura eh. Pumunta sa mga gilid, ang hukay. Kaya dumidistansya na ang item galing sa detection. Pag hukayin mo, wala talaga yun. Pero kapag malaki ang hukay, malawak, ay kahit na sa gilid dumadaan yung aura, ay may posibilidad na tatamaan talaga ang ibinaon. Kapag malapad-malawak ang dimension or circumference ng hukay. So yan ang unang tip ko sa inyo mga ka-TH para itong 80% winning. Parang malaki ang tsansa na makatama tayo kapag malawak talaga ang circumference. Okay, kagaya dito sa bundok na to maraming nag-test dig pero 1 by 1 meter lang. Hindi talaga yan tatamaan. Kahit tama yung detection nila na merong na-detect, pero sabi ko na hindi yung sentro. Ang aura of gold ay lumilihis dumadaan sa gilid. Okay, kaya test dig, anong lalim ba?
Sa panahon ng giyera, ang tisdig ay 2 meters lang. Kasi ang mga quick deposit o itong mga giveaway ay hanggang balikat lang yan sa nagbaon. Hanggang balikat lang ang lalim. Pero dahil 80 anyos nang nakaraan, ang 2 meters deep sa ngayon ay 3 meters na yan. Kumakapal ang lupa Bakit ba kumakapal ang lupa? Dahil yan sa organic materials na nasa ibabaw. Katulad ng mga dahon, kapag nalata, nagiging lupa yan. Mga kahoy na nalata, magiging lupa rin yan. Kaya kumakapal ang lupa habang tumatagal. Okay, so itong dinetect ko ay ito daw yung pinakalumang bamboo dyan. So nag-umpisa kami kanina ni pendulum sa malayo-layo, pero ang itinuro ay itong likod ng old bamboo. Kaya ito yung aking dinadowsing ngayon. Kung saan malakas ang detection ay pwedeng i-test dig yun. Okay, so meron na tayong na-detect sa likod nga ng kawayan yan. Pagkatapos ito magamitan ng dowsing ay atin yan i-detect ng deep seeking metal detector na gawa sa Nokta Macro. Ang Nokta Macro brands ay kilala yan kahit sa Amerika, kahit sa Europe. Galing kasi, made in Turkey kasi yan ang Nokta Macro. Pero kilala siya. Legit na mga brand yan, ang Nokta Macro. Ewan ko lang kung bukas pa yung kaibigan ko sa Bourbon. Doon ko to nabili. At yung yung LB16 doon din yun. Kaya kung kayo'y balak bumili ng metal detector, ang itanong nyo sa bibilhan nyo kung makapag-identify ba ito ng metal at precious metal. So dalawa lang yan. Kasi itong gamit ko kapag merong malakas na detection, i-press ko yung identification button, ma-identify niya kung itong ferrous or non-ferrous. So kapag ferrous, yan ay metal, pwedeng metal yan, pwedeng mineralized rock ang kanyang na-detect. Kapag non-ferrous, ay mga hindi bakal. Mga precious metal or precious elements. Kaya malaki ang tsansa na ginto kapag non-ferrous ang ma-identify sa detector. So yun ang bilhin nyo. Hindi yung metal detector lang. Kasi lahat naman ng lupa sa Pilipinas mayroong iron content Mayroong mga magnetic rocks. Kaya ingay ng ingay ang ating metal detector. Pero kapag mayroong identification button, malalaman mo kung precious metal ang na-detect o hindi. Kaya tawag lang kayo doon kay Bourbon. Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica. Hanapin nyo lang yan sa Facebook. Pakisabi na ako ang nag-recommend sa inyo. Matagal-tagal na rin na hindi ako naka-chat sa Bourbon. Kasi dalawang Facebook ko na ang sinara ng Facebook. Yung una, Omamori, ay nasara din yun. Dahil merong mga nagsusumbong sa Facebook dahil sa mga upload natin. Ngayon, tong pangalawa ko, Cesar Limar Facebook, ay restricted na rin siya. Hindi ako makasagot, pero nakareceive pa ako ng mga message. Nakareceive pa ng message yung Cesar Limar. Pero hindi ako makareply. Restricted siya. So ito na yung na-detect, tinusok. Walang bato, walang malapad na semento.
Pero ang pangtusok ay ano lang yan, 1.5 meter. So yung maaabot ng ating metal detector ay hanggang 5 meters deep yan kung malaking metal ang nakabaon. So 5 meters deep. So baka malalim-lalim. So para malaman na mayroon talaga, i-test dig talaga yon. Hanggang 3 meters deep. Ang test dig mga ka-TH. Ano ay ganatam na nirekuan? Natnisan? Okay, so mayroon pa tayong i-detect dito sa may kabilang side ng bamboo. Itong gamit ko, Geotech LED system ng Nokta Macro. 115,000 ito ang bili ko noon. Binili ko to nung bago nagka-COVID, so 2018. Pero hanggang ngayon, okay pa naman siya, walang problema. So ibig sabihin, magandang pagkagawa. Kung kayo bibili ng mga China, yung tag 3,000 pesos, ay wag na kayong bumili. Mabuti pa dowsing na lang gamitin nyo or pendulum. Wala pang gasto. Yung 3,000 na halaga na Chinese metal detector ay isang roller lang ang ma-detect. So pang ano lang yun, pang yung nalaglag na mga alahas, na mga coins, pwede yun. Pero kapag treasure hinahanap natin, dapat naabot sa 2 meters, pinakamababaw hanggang 5 meters ang detector. So wala pang mga metal detector na aabot ng 10 meters, wala pang ganun. Hanggang 5 lang ang mga metal detector ng Nokta Macro ang pinakamalalim na brand na makapag-detect. So okay mga kababayan, mayroong detection pero metal, ferrous detection. Pero para malaman kung ano yung na-detect, baka ammunition box na metal na mayroong laman. So ang gagawin ay i-test dig talaga yan. Ang importante, na-locate natin sa bundok kung saan yung malakas ang detection. Alright, so magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kaligtaang mag-subscribe sa mga bago pa lamang para palagi tayong updated sa mga uploads sa aking mga followers at subscribers. Good luck sa inyong treasure hunting at mag-ingat palagi. Hanggang sa muli, paalam.